Gusto ng kong amo na ipagmaneho ko siya sa araw at gabi. At ginagawa nila akong ng mga kaibigan niya. Hello Ate Ann, magandang araw sa'yo at sa lahat ng iyong tagapakinig. Tawagin mo na lang ako sa pangalang June. 42 years old, may asawa at 3 anak. Namasukan ako bilang isang driver sa isang mayamang pamilya. Doon ko nakilala si Madam Lorna. Siya ang naging amo ko. Isa na siyang byuda at lahat ng kanyang mga anak ay may kanya-kanya ng pamilya. Unang araw pa lang ako nagsimula magtrabaho sa kanya, napapansin ko na ang malagkit na titig sa akin na Madam Lorna, simula ulo hanggang paa. Sobrang bait din niya sa akin at palagi niya akong inanyayahan na samahan siyang magmeryenda. Isang gabi may lakad si Madam, magkikita sila ng mga kaibigan niya. Noong dumating na kami sa club na pupuntahan namin, inanyayahan niya ako na sumama sa loob at doon na maghihintay sa kanya. Kaya, sa walang pag-aalinlangan, sumama ako sa loob. Pagpasok namin sa loob, dumiretso na kami sa dulo at doon naghihintay ang mga kaibigan niya. Pagdating namin doon, tinitigan ako ng lahat ng kaibigan ni Madam. Nahiya ako, ayoko sana lumapit pero hinila ako ni Madam at pinaupo sa kanilang gitna. Unang beses ito nangyari na pinalilibutan ako ng matatandang matrona. Hindi ko maiintindihan ang naramdaman ko lalo na noong nagsimula na silang malasing. Umupo si Madam sa aking hita at ang kanyang mga kaibigan kahit saan na lang nila ang kanilang mga kamay sa aking mga pribadong katawan. Nang hindi ko na makayanan tiisin ang kanilang ginagawa, tumayo ako at nagpaalam na pupunta muna ng comfort room. Pagdating ko sa comfort room, kinalma ko ang aking sarili. Muntikan na ako nadala sa tentasyon. Noong nahimasmasan na ako, binalikan ko na si Madam. Pagdating ko doon, wala na sila sa kinauupuan nila. Lumapit sa akin ang waiter at pinapapunta ako sa isang VIP room. Nagdadalawang isip na ako pero wala akong magawa. Baka mawalan ako ng trabaho kapag hindi ko sinunod ang amo ko. Pagbukas ko ng pintuan, medyo madilim ang paligid at mga maliit at kumikislap na lang ng ilaw ang nakabukas. Napatulala ako sa aking nakita. Nandoon na sila Madam sa upuan at pareho na silang lahat na walang na mga halos hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko sa sobrang gulat ko. Tumayo si Madam at sumasayaw na lumalapit sa akin at hinila ako paupo sa upuan. Pakiramdam ko noon, ginawa nila akong silang lahat sa akin. Pinapainom din nila ako ng alak at tuluyan na ako nawala sa kontrol at buong gabi ako ginawang Lumipas ang ilang linggo, pina-day off ni Madam ang kanyang mga katulong. Nagtaka ako kasi araw iyon ng kaarawan niya, bakit ako lang nandoon at gumagawa ng lahat ng mga gawain. Noong handa na ang lahat, dumating na rin ang mga kaibigan niya at gaya ng dati nag-inuman sila at ginawa na naman nila akong halos gabi-gabi rin nagpapamaneho si Madam. Hindi ako makatanggi lalo na at binibigyan niya ako ng malaking pera. Habang tumatagal, hindi ko na masikmura lalo na at pinagpapasahan lang ako ng mga matatandang kaibigan niya. Hindi ako sa sarili ko kaya palihim akong lumayas noong gabi na himbing ang tulog niya. Pero hindi ko inaasahan, isang araw may natanggap akong sobpena, inakusahan ako ng amo ko nagnakaw ng pera. Nagulat ako kasi kahit piso wala akong ninakaw. Naglakas loob ako na puntahan si Madam at nagmamakaawa ako na wag niya gawin sa akin iyon. Alam ko nagalit lang siya kasi umalis ako ng walang paalam. Noong kinausap ko siya, sinabi niya sa akin na hindi na siya magdedemanda kapag babalik ako sa trabaho ko bilang driver niya, kaya wala na akong magawa. Bumalik na lang ako sa kanya. Matiis ko ang na ginawa nila pero ayoko masira ang reputasyon ko at makulong sa kasalanang hindi ko nagawa. Ang hirap kalabanin ang may pera, hindi ko alam kung paano ako makakaalis sa sitwasyon ito. Sana'y mabigyan niyo ako ng payo. Salamat sa inyong pakikinig.